pala mga mare ay bumiyahe kami dito papunta sa Geraldton. Bala kasi namin mag-camping dito at saka maglibot-libot na rin. Halos 4 na oras din yung naging biyahe namin. Bago namin narating tong camping site o caravan park kung tawagin nila dito. At pagkarating nga namin dito, pumunta lang muna sa opisina yung asawa ko para kumuha ng susi para dun sa toilet. Kasi kanya-kanya ng susi dito. Hindi na nga kami nag-aksaya ng oras, inayos na namin tong tent kasi medyo hapon na tinto, baka abutan kami ng pagdidilim. Natuwa naman ako dun sa anak ko kasi kahit papano nakakatulong na din siya, marunong na siyang magbuo ng mga pangtayo ng tent na yan. At habang busy nga rin yung asawa ko sa paglalagay ng mga tulos dun sa tent, ako naman iasikaso ko na din to kasi bala ko nang ilagay yung mga gamit namin sa loob. Kung mga hapon na, medyo papadilim na rin. Kasi pag natapos namin tong iayos, balak namin maglibot-libot dito sa paligid-ligid nitong caravan park na napuntahan namin. Ito palang camping ground na pinili namin is yung powered. Dito kasi marami kang choices. Kung gusto mo ng powered o walang power na caravan site, meron sila. Meron din sila yung parang bahay na kompleto na lahat. Matutulog ka na lang. Ang problema nga lang namin doon ay yung pangbayad mga mare kasi ang mahal-mahal nung ganun. Kaya naman may tent naman kami, kaya dito na lang kami sa tent kasi parang mas nafe-feel mo ba yung camping kapag ganito yung tutulugan nyo. Kami nga lang palang 3 mag-anak yung nag-camping dito. Kung nagkaayaan nga kami dahil long weekend nung asawa ko, wala din akong pasok kaya naman natuloy kami magpunta rito. Tsaka first time din namin dito kaya naman excited kami. Lalo na at may maliit kaming kasama na excited ding maligo sa dagat. Binombahan ko na pala ng hangin tong aming airbed kasi para ready na siya lahat. Para mamayang gabi matutulog na lang kami. Wala na kaming iintindihin na kung ano-ano pang kailangan naming igayak. Tapos nga namin mag-asawang ayusin yung kama, iyan at tuwan-tuwa nang tumalon dyan yung anak ko sa higaan. Natutuwa nga ako dito sa anak ko, 3 taon pa lang yan pero mabilis na siyang utusan. Talagang nauunawaan na niya kung ano yung inuutos mo. Yan nga't pinakuha ko yung unan. Kahit mas malaki pa sa kanya yung unan, kinaya niyang buhatin sa sobrang excited niyang mag-camping kami. Bago pa kami mapunta dito sa pagka-camping, talagang ilang araw niya nang binabanggit na magka-camping daw kami. Wag lang mapapangakuan at talagang hindi makakalimutan. Maya't maya uulitin sa iyo kung kailan kayo aalis at pupunta sa dagat. Kaya pagka sinabihan ay dapat sigurado ng makakaalis at matinding iyakan ang mangyayari. Pagkatapos nga naming maiayos yung tent at maiayos na rin yung mga gamit namin doon sa loob ng tent ay lumabas na kami. Naglibot-libot lang kami dito. Nadaanan nga namin yung napakalaking planta na yan. Hindi lang kami sigurado kung grace ba yung nakalagay dyan o ano. Ito kasi yung pinag-campingan namin ito ay malapit siya doon sa mga daungan ng mga malalaking barko. Pangkaraniwan ng mga dumadaong dito ay yung mga cargo ship na may mga dala na mga product na galing sa iba't ibang bansa na isiniship nila dito. Tapos naglo-load din sila ng product na galing dito na isiship naman nila sa ibang bansa. On the way nga namin papunta dun sa shop na pupuntahan namin ay nadaan na namin itong naglalakihang mga puno sa tabi ng kalsada. Maganda rin talaga yung may mga puno sa kalsada, no? Iba talaga yung ambience na naibibigay dun sa daan. Tapos habang nagbabiyahe kami, nadaanan din namin yung maliit na lighthouse na yan na napaka-cute sa gitna ng runabout. Kaya naman yung anak ko tuwan-tuwa at tinuturo nga na may lighthouse daw na cute size doon sa gitna ng kalsada. Maganda yung lugar, kaya lang napansin ko, marami ng mga saradong establishment, kagaya ng mga restaurant na dapat kakainan sana namin. Mga sarado na sila siguro dahil baka matumal yung panahon ngayon. Nag-ikot-ikot nga lang kami sa shop hanggang makakita ng bubbles yung anak ko. Sabi ko nga sa kanya, naku anak, dumayo ka pa ng pagbili ng bubbles dito sa bahay natin. Ang daming bubbles. Bumalik na pala kami dito sa tent namin kasi nag-ready na yung asawa ko para mag-fishing kami mamayang gabi. Sinabayan na nga rin namin ng pagkakape para feel namin yung pagkakamping namin dito. At kinagabihan nga, bandang 6:30 ng gabi, pumunta na kami dito sa tabing dagat na walking distance lang naman dito sa pinagcampingan namin. Rinig nung anak ko na nagbo-voice over ako dito, kaya siya naman daw. Kaya naman pinagbigyan ko, pakinggan yung mga mare kung ano yung sinabi. We go to the beach and I was playing to the sand. See? I was doing it and I got my sandal and my bucket and shovel. And I put it on. I got a special thing for myself. It get dark and we just go back to our camping trip, and we didn't. And we're going to go back home. So we can
have some dinner. Gutom na yata at gusto nang mag-go back home. Hinayaan ko lang siya naglalaro dyan habang binabantayan ko siya kasi kapag lumalapit yung alon doon sa paa ko, medyo nakikilo ko. Parang pakiramdam ko magtutumba ko, siya naman sinasalubong niya pa at tuwang-tuwa. Habang nangingisda silang mag-ama dyan, hindi ko mapigilang kuhanan sila ng video kasi ang cute-cute ng mga itsura nila. Lalo na yung anak ko, tingnan mo naman yung pagkakaupo. Parang professional na mangingisda. Pero sobrang cute, hindi ba? Alam niyo mga mare, masarap na bonding to. Lalo na yung maliit pa yung anak nyo. Tapos gumagawa kayo ng mga memories na ganito. Na pwede nyong balikan at ikwento sa kanya pagtanda niya. Maganda siya mare at saka masaya, nakaka-enjoy. Kasi parang mas nagkakalapit-lapit kayo bilang magpapamilya. Kaya sobrang haba na ng video natin mga mare. Hanggang dito na lang siguro. At maraming salamat sa inyong panonood. Pa-like and share naman ng aking video. Salamat! The laptop in here. After you eat, what's your ulam? My ulam is chicken. What kind of chicken? This chicken, sauce chicken. Chicken adobo. Chicken Kayo mo, kain po tayo. Kain po tayo. Galing.